So for today's video mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo kung paano maglagay ng MSG or Bitsin sa ating mga plants para mapabulaklak ang mga ito at mapaganda. So if you're interested, just keep on watching. Ayan, tapos na po ang 5 minutes at didiligan na po natin isa-isa ang ating mga plants na gusto nating lagyan ng MSG fertilizer. Ito po muna yung ating Phytonia. So ang pagdidilig po nito ay dapat binibilang nyo 1,001, 1,002. So hanggang 1,002 po. 1,001, 1,002. Ito po, 1,001, 1,002. And then ito po, 1,001, 1,002. Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. Sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo ang paglalagay ng fertilizer na MSG. So ilan sa inyo ay alam na ang MSG ay isang fertilizer talaga sa ating mga plants. Kasi meron itong monosodium glutamic acid o yung ingredients niya ay may fertilizer para sa mga plants, para ito ay mapatibay, mapaganda, mapalago. At ang pinakamaganda sa lahat ay mapabulaklak natin ang mga ito. So as you can see, ito yung ating Mayana plant at napababulaklak na natin yan. Pero marami ding nagsasabi na kailangan putulin daw ito. Pero ang ganda po ng mga Mayana plant. At plus point po yan para mapaganda po ang ating garden. Kasi hindi naman puro green lang ang ating makikita. Dapat may mga iba't ibang kulay din na mga plants na makikita natin. Pero kung meron kayong mga rose, mga gumamela na hindi bumubulaklak, mas better po na diligan po ang ating MS. So hindi lang naman ito pampabulaklak, ito din ay pampalago ng ating mga plants katulad ng mga pothos natin at mga house plant at mga indoor plants. So for today, sa mga ilan na hindi pa marunong maglagay ng fertilizer na MSG or Bitsin, tuturuan ko kayo. So dito sa aking little garden, meron talaga akong palaging baon na MSG or Bitsin. So mabibili nyo ito sa tindahan o sa mga grocery. Ito ay yung 50 grams na meron ako kasi madami akong plants dito na pagdidiligan. So kailangan meron ako nito kahit isa lang, so, once ito po yung plants na didiligan natin ng MSG. Ito po yung giant golden pothos at gusto ko po na mas lumaki ito at mas lumapad po ang mga dahon nito at mag-continue po mag-grow. And then second naman, yung apat ko po na Phytonia na didiligan natin para maging lush pa po siya. And then ilalagay po natin yan sa malaking paso sa susunod na vlog natin. At ito naman din, para mas dumami po ang kanyang mga dahon at mga bulaklak ang ating mga Mayana plant, didiligan po natin ng MSG or Bitsin. So magmi-mix na po tayo ng Ajinomoto or Bitsin sa ating mga plant. So meron po ako ditong almost 1 liter na tubig at ito po ang gagamitin natin. Tap water o galing sa puso na tubig ang ating gagamitin dito. At ayan, 2 kutsara ang mixture ng almost 2 liter na tubig kasi pag madami, hindi pwede. So, lalagyan lang natin. Ito po yung ating MSG or Bitsin at yung sukat po nito ay 2 kutsara po sa almost 1 liter na tubig. Nahaluin po natin ng maigi para po matunaw ang ating Bitsin sa tubig. So, pwede po natin i-shake ang ating mixture. And then, hintayin po natin ng 5 minutes bago matunaw po ang mga particles. So, ang ating Bitsin or MSG. Ayan, tapos na po ang 5 minutes at didiligan na po natin isa-isa ang ating mga plants na gusto nating lagyan ng MSG fertilizer. Ito po muna yung ating Phytonia. So, ang pagdidilig po nito ay dapat binibilang nyo 1,001, 1,002. So, hanggang 1,002 po. 1,001, 1,002. Ito po, 1,001, 1,002. And then ito po, 1,001, 1,002. So, bakit ko po binibilang? Kasi para hindi po, para po pare-pareho po yung sukat ng kanyang pagdidilig. At ito naman po ay 1,002, 1,003. 1,001, 1,002, 1,003. Kasi medyo malaki na po yan. And then, sunod naman, gusto ko pa kasi itong mapabulaklak pa ang ating mga, kasi gusto ko lang maliit yung kanyang mga dahon. So, ayan, ito ay 1,003. Okay, 1,001, 1,002, 1,003. So, ganyan po tayo magdilig ng ating MSG na Bitsin. So, para lang po tayo nagbabartending dito kasi tinuro po sa atin ang
magpupur ng... So, kung itatanong nyo mga ka-jungle kung pwede ito sa gulay, pwede po ito sa mga gulay katulad ng okra, talong, at saka mga kalabasa. So, pwede po yung ating MSG diligan kasi nga mas mapapabunga at mas mapapabulaklak po ang ating mga gulay. Meron po akong kakilala, nagtanim po siya ng pechay at ito po ang fertilize niya. Once a week po niya fertilize ang kanyang pechay at mas lumaki po at mas madami po siyang na-harvest doon. Itatanong nyo ano ang best time ng pagdidilig ng MSG, ito po ay hapon lang. Pero kung may mga indoor plants naman kayo, katulad ng nasa loob ng inyong bahay, pwede po kayong magdilig kahit. So, meron po tayong mga clarification at mga question na hindi pa natin nasasagot at isi-share ko po sa inyo ngayon. So, meron po ditong nagsabi na, "Thank you for this information, new plantita here. Balak ko sana bumili ng fertilizer yung mahal. Buti na lang, nakita ko yung video mo." So, dati kasi meron akong video na about fertilizer sa ating mga halaman at ito yung MSG and I'm so very happy na hindi na siya bibili ng mamahaling fertilizer dahil nakita niya yung video ko, and thanks for that. So, meron din ditong nagtanong kung it is applicable to Eugenia plant. So, Eugenia plant is a outdoor plant. So, pwede po tayong magdilig niyan pero dapat hapon o gabi lang. Wag yung medyo maaraw kasi masusunog po ang mga dahon natin. So, meron din nagsabi dito na salamat sa tips. Lalo gaganda ang plants ko with MSG. God bless. So, thank you so much. Yes po, mas gumanda po at mas dumami po ang mga plants dahil sa MSG. And then, meron din po nag-comment dito na thank you sa tips. Baguhan lamang ako sa pag-aalaga ng halaman. Isang kasambahay from Pampanga. Stay safe and God bless. And yun, isa po siyang kasambahay at gusto niya pong matutong maghalaman kasi yung amo niya ay naghalaman din. At syempre, pag baguhan ka pang maghalaman, katulad ko nung dati, hindi ko po alam yung mga fertilizer na yan. So, mas maigi pong magnood tayo ng mga tutorial. Malalaman po natin kung paano natin madiligan at ma-fertilize ang ating mga plants. So, thanks for sharing your amazing video. Ask ko lang po kung gaano po kadami ang ididilig na water with MSG sa halaman at mga ilang ml. Salamat po. Yung kanina, yung diniligan natin 1,001, 1,002. So, depende po yun sa halaman. If ever maliit po ang halaman, kaunti lang po natin ididiligan. At take note, dapat magdidilig po tayo once a month or once a week. Depende po yun sa inyo kung kailan kayo magdidilig. So, hindi po tayo magdidilig ng araw-araw. Baka naman ma-over-fertilize ang ating mga halaman at ito ay mamatay. Meron din nag-comment dito, new scientist of the country. Keep it up. I learned from you. It because the farm... it can be used to the farm to in corn. So, ginagamit din yan po sa corn na farm. Wow, napakaganda naman po. Thank you so much. Meron po ditong question, paano po kung walang tubig puso or even tubig ulan? Maaari po bang gamitin ang tubig gripo? Maynilad or Maynila water po kasi ako. So, ayan, tinanong po ni ma'am dito na kung wala siyang tubig gripo kasi tap water po ang kailangan natin. Yes po, pwedeng gamitin ang tubig gripo sa pagdidilig ng halaman at paggamit ng MSG as a fertilizer. Just follow lang po ang sasabihin ko. Huwag niyo munang idilig ang tubig na galing sa chlorinated na water at ilagay muna sa timba. Hayaan magdamag ang tubig tsaka mo idilig upang matanggal ang amoy ng chlorine. So, kumbaga, i-stay muna yung tubig doon sa timba para mag-evaporate po ang chlorine, and then pwede mo na pong gamitin pagka kinabukasan ang tubig at pwede mo nang lagyan ng fertilizer na MSG. So yun mga ka-jungle ang mga katanungan dito sa ating pagdidilig ng fertilizer na MSG. So tandaan po ay depende lamang po ito sa inyo if applicable sa mga plants ninyo. Kasi dati may nag-comment na hindi daw applicable sa plants nila, and I agree naman at ina-accept ko naman yung mga sinasabi nila. And it's okay kasi siguro nga hindi nila naalagaan ng mabuti ang mga plants nila. So, ayan mga ka-jungle, I hope nagustuhan mo ang video na ito. At kung nagustuhan mo, i-comment mo naman na yes. At i-share mo ang video na ito para makita din ng karamihan. Maraming salamat. And also, I have an announcement mga ka-jungle. Meron po tayong broadcast channel. You can join our group. We have 102
members or 120 members na po doon sa group. So, update po kayo sa ating mga post doon. And thank you so much. And I will see you next episode because more plan, less stress.